posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Self-Improvement Tips from God. Genesis 4:1-5. Adam lay with his wife Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain. And she said, "With the help of the Lord, I have brought forth a man." Later she gave birth to his brother Abel. Now Abel kept flocks, and Cain worked the soil. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. But Abel brought fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast. Isa sa mga mahihiwaga na mga kasaysayan sa Biblia. Sinasabi na si Eva ay nanganak at nakadalawang anak na siyang lalaki at nagkaedad ang mga ito at yung isa naging agriculturist. Well, both actually were agriculturists. Isa horticulturist at isa nasa animal husbandry. Magkaiba sila ng ofisyo sa buhay. Nag-aalaga ng hayop yung isa at yung isa naman ay nagpapalaki, nagtatanim, nagpapabunga ng mga halaman. Dumating ang panahon ng magkapatid na ito ay magbibigay ng kanilang handog sa Diyos. Ang dinala noong si Cain ang kanyang vegan platter. Siguro vegetarian siya. Dala-dala niya ang isang katerbang gulay, mga prutas, at yung isa naman dala mga taba ng hayop at mga laman ng mga magagandang bahagi ng karne, at pareho nilang ini-offer sa Panginoon. Hindi ipinaliwanag sa atin ng nagkukwento na nagsulat kung bakit tinanggap at nagustuhan ng Panginoon yung karne na may mga taba-taba at hindi tinanggap yung mga gulay at prutas. This is no statement for or against vegetarian diets or against or for meat diets. Hindi sinabi kung bakit. Definitely merong malalim na dahilan. And so here we look at life's conflicts. Konti pa lang sila, ang liit-liit pa ng pamilya nila, may conflict na. Life's conflicts can come from the outside. Sa labas ng tao. Your conflicts in life can probably come from people. From other people whose presence, whose interest and space can take yours. In Cain's case, there was a brother, a second son. So there was competition, probably for parental love or for space. Itong kwentong ito ay marami pang ibang layers Sinasalamin din nito yung matagal na conflict ng mga dalawang uri ng hanap buhay. Yung nagbubukid, nagbubungkal ng lupa, nagtatanim, at yung mga nag-aalaga ng hayop. Kasi kadalasan, magkakompetensya sila for space. And there was also apparently a competition for God's approval and blessing. As if God's blessing and approval is not enough to go around for everybody. Parang isa lang yung approval na yon. Ang kwentong ito ay napakaganda ring metaphor. Isa ring magandang halimbawa ng mga sagisag ng talinghaga na dapat laliman mo ang pagbabasa para lalo mong makuha yung mensahe niya. But enough for us now to look at sibling rivalry. And sibling rivalry or pagkakompetensya na magkapatid is the second oldest recorded human conflict na nangyari dito. You know what was the first? The first was the man-woman or husband-wife conflict. Nung nag-conflict si Adan at si Eva, kung sino talaga may kasalanan sa pagkain nila ng prutas, yun ang unang human conflict. Pangalawang na-record itong conflict ng magkapatid. So, this problem and conflict can come from the outside. Outside forces, persons outside of you, forces outside of your control. And yet, conflict can also come from the inside. At ito ang mas maraming conflict, ito ang mas mabigat,
at mas malalang conflict. Kaya pag nagdadalawang loob, di ba may conflict ka? Kahit nga ano yung gagawin mo, kahit nakakatakot, pero buo ang loob mo, wala kang takot kasi buo yung loob mo. Pero oras na nagdalawang loob ka, yung loob mo ang lumaban sa iyong sariling kalooban, nagkaroon ka ng dalawang pananaw, nahati ang iyong tapang, nahati ang iyong energy, nahati ang iyong allegiance, hirap ka nun. Ganon-ganon din yung kantang Torn Between Two Lovers. Nahati ang puso mo sa dalawa. Nahati ang oras mo between two people. Mahirap yung hati sa loob. At marami pong conflict, mga kapatid. Yun ang nature talaga. Galing sa loob, hindi galing sa labas. Conflict sa isip, conflict sa damdamin. Such conflicts can divide us. Now, nakita natin dito, Cain was very angry and his face was downcast. Yung nangyayari sa kanyang kalooban, nahati ang loob niya eh. Buong-buo siguro siyang nagdala ng kanyang offering, pero dahil sa nangyari, nahati ang kanyang loob. Dati siguro wala siyang selo sa kanyang kapatid, nahati ang loob niya. O dati nang may lamat yon, ngayon, lumaki na yung crack. Sobrang nahahati na siya. And his body language was revealing what was going on inside of him. And the body language of Cain was telling everyone that something was wrong inside of him. His feelings, of course, was not nice. And feelings can come from the inside to outside. Kasi ang nararamdaman sa loob, inilalabas ng tao. Kaya nga sabi diba, uy, may tagyawat ka, meron kang hindi maibulalas na pag-ibig. May katotohanan, kasi kung minsan kung umiibig ka, at hindi mo maibulalas, hindi mo masabi, hindi mo maipahayag, napupuyat ka, napapabayaan mo ang sarili mo, nasisira yung body chemistry mo, nakakapimple ka tuloy. Pwedeng mangyari yun. Kaya pag ang ganda-ganda ng babae, sabi mo, ay, naku, mabutik malaga ang asawa mo, no? Kadalasan ganun, 99%. Pag ang ganda-ganda ng babae, magaling magdala yung lalaki. O kaya, hindi kumukontrang laging nasa parlor yung babae. Pero, yung babae, pagka pumapangit siya, kadalasan yung lalaki ang dahilan. No? Bihira yung nanay na pumapangit dahil sa may problema sa anak. Kadalasan, problema sa asawa. Kasi yung nararamdaman ng babae, lalabas sa mukha niya. Natural. It's from the inside to outside, but it's also from the outside to the inside. Ano yon? Nagluto ka, nakangiti ka, ang sarap-sarap ng tingin mo sa niluto mo. Yung mga kumain, hindi nasarapan. Yung ginawa nilang reaction sa pagkain mo, nangyari sa labas mo, di ba? Pero papasok ulit sa'yo yon, lulungkot ka, mawawalan ka ng gana. Meron pa, magdadabog na. O kaya masisira na yung araw nila. O sabi na, next time din ako magluluto. Yung buong next week, buong next month, maiiba dahil sa naramdaman. In other words, mga kapatid, we interact with the rest of creation. You have a feeling, you express it. But as you express it, somebody picks up that expression and affects his feeling also. Kaya yung sa kalungkutan, sa kaligayahan, words that people say, their gestures, events that happen, can affect us inside. We are not living by ourselves. We are interacting with creation every time and all the time, kahit tayo natutulog. Kaya ang napakahalaga, nagkakaroon ka ng damdamin para sa iba, lalo sa iyong kapwa-tao. So masama ang mukha nitong si Cain, nakasimangot siya, at napansin niyo ng Diyos. Genesis 4:6-7. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must master it." Sa interplay ng words na ito, magkakaroon po tayo ng clue kung ano talaga nangyari. Sabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka galit? Bakit namumaga ang mukha mo sa paninimangot dyan? Kung tama ang gagawin mo, matatanggap ka. Magiging katanggap-tanggap ka. You will be accepted. Pero pag hindi tama ang ginawa mo, ayan, naghihintay ang kasalanan sa labas ng pinto mo, oras sa pinagbuksan mo, sasakmalin ka niya, dadakmain ka niya. It desires to have you, but you must master it. In other words, sa takbo ng pananalita na ito ng Panginoon, hindi pa nagaganap yung tunay na acceptance or rejection. Kasi sabi, if you do what is right, will you not be accepted? In other words,
hindi pa talaga nare-reject. Let's take a look at conflict resolution according to God and try to unlock the mystery of this difficult to understand story. Ang itinuturo ng Panginoon kay Cain, why don't you question and test and challenge your thoughts and feelings? Sabi niya, why are you angry? Ano kinakagalit mo? Kututsan, hindi niyo po tinanggap ang aking offering. O ano ngayon ang problema mo kung hindi ko tinanggap? Kung ba hindi ko tinanggap, sinabi ko mamamatay ka na, magkakasakit ka na, mawawala ka na ng lupa, hindi na ka makapagtanim. Ba't mo pinoproblema? Why are you angry? Why is your face downcast? Because you were rejected? And if ever there was a rejection that happened already, the question should be, why were you rejected? So, kasi po nireject niyo ako. Okay, let's say nireject kita. Bakit kita nireject? Ba't hindi mo isipin? Ang iniisip mo lang, nireject kita. Ibig sabihin, ang sinisisi mo yung nasa labas para dyan sa nadarama mo sa iyong loob. Ba't hindi mo tanungin ang loob mo, ano kaya ang nasa loob ko na kasama nung gift ko, na nai-express nung gift ko, tuloy hindi tinanggap? Bakit outside person, outside personality, outside force, agad, ang sisisihin mo, hindi mo malang tingnan, ano kaya ang kasalanan ko, anong pagkakamali ko, anong pagkukulang ko. At yun ang pinakamagandang word dyan sa Tagalog, pagkukulang. Kasi yung word na sin, kasalanan, laging iniisip natin paggawa ng mali, paggawa ng masama. Ang root word ng sala, yung ginagamit na Tagalog sa Southern Tagalog, sa Laguna, sa Quezon, sa Cavite, sa Batangas, pag may binatok ang prutas, hindi tumama, ay sumala. You hit the mark. So yung pagkakasala is not only doing something bad, but not doing enough good that you hit the mark, that you don't hit the mark, that you do not succeed in your endeavor. Yun ang isa ring uri ng pagkakasala. At sinabi ng Panginoon, bakit? Sabi ko doon, itong pagkakasala naghihintay lang sa'yo. Read pagkakasala also as failure, hitting the mark. Sabi, failure is waiting for you if you will allow it to happen. But why will you? So challenge your inner thoughts and feelings rather than outer elements. You act, your surroundings react. Kung minsan nagtataka ka, ba't kaya pag ako nagsasalita, walang nakikinig? Kung hindi ka nagsusuri sa sarili, sisisihin mo agad sila. Suplado yung mga yan. Ayaw makinig. Mga rude yung mga yan. Pero isipin mo, ano kaya ang problema ko? Ano yung pagkakasala ko? Saan ako hindi nagtatagumpay? What am I not hitting? Do I use interesting words? Is my facial expression interesting? Yung topic ko ba may katuturan? Yung timing ko ba maganda? Yung sense of proportion ko ba maganda? Baka may kwentong paraso lang ako ikukwento. Ang haba ng pagkakakwento ko, nagsawa na yung nakinig. Ba't sila hindi nakikinig sa akin? Ang careless person, sisisihin niya agad yung iba. Pero tatanungin ka ng Panginoon, why are you downcast? Why are you angry? Ba't hindi ka mag-aral? Ba't hindi mo suriin ang sarili mo? Bakit ako iniiwan lagi ng mga kabarkada ko? Ba't kaya pagka ako nakasama ng asawa ko, walang kakibo-kibo, pero pagka iba, ang saya-saya niya? Baka naman wala kang kalatoy-latoy na kausap. So hindi siya agad ang poproblemahin mo. Ang poproblemahin mo muna, so, why are you downcast, O my soul? Why are you angry? Why is this an important truth to learn in self-improvement? Because you can control what's inside. You can't control what's outside. Hindi mo kayang kontrolin ng interest ng listener mo. Gusto lang nilang nakikinig, halimbawa, kung Bisaya yung salita. Hindi mo kayang kontrolin yun, yun ang gusto nila. So gusto mong pakinggan kanila, mag-aral ka ng Bisaya kasi kaya mong kontrolin ang sarili mo. Hindi mo kayang kontrolin yung kapwa mo na ang gusto niya, masayang usapan. Yun ang gusto niya . Gusto mo siyang kausap, sayahan mo ang sarili mo. Hindi mo siya pwedeng papagbaguhin para makinig siya sa'yo. Ikaw ang magbago para pakinggan ka kasi mas madaling kontrolin ang sarili kaysa kapwa-tao. Laging matraffic. Kaya mo bang kontrolin yun? Merong 11 million Filipinos sa Metro Manila. So, ang pwede mong kontrolin yung sarili mo.
Naiinis ka, turuan mo sarili mo wag mainis. Magdala ka ng mababasa, magganchilyo ka, kung ano gusto mong gawin mo. Magdala ka ng portable piano, magpiano ka habang naiinip ka sa bus. May pwede kang gawin kasi yung sarili mo kaya mong kontrolin, yung labas, hindi. Ang init-init, reklamo ka ng reklamo, kaya mo bang palitan yan? Diba? Di palitan mo, iniisip mo, sabi mo, ay sarap, hindi ako nagbayad, pinawisan ako, para ako nag-sauna, nakatipid ako. In other words, you can control what's inside of you. At yun ay tinuturo ng Lord kay Cain. Bakit ka ganyan? Hindi ko tinanggap yung offering mo. Bakit ka nagdadabog? Ba't hindi mo isipin kung anong pwede mong gawin para matanggap yan next time? Sinisisi mo lagi ang lahat. Hindi ka pumasa sa exam, entrance exam. Ang sisisihin mo yung tanong. Ang sisisihin mo yung professor. Ang sisisihin mo kung ano-ano. Ba't di mo sabihin sa sarili mong, ay, dapat na pag-aralan ko yun. Pag-aaralan ko para next time, kung itinanong uli, masagot ko naman. Challenging outsiders will only harden your self-justification. Pag ang lagi mong kinu-question, ang lagi mong gustong pagbaguhin, yung nasa labas. Halimbawa, ugali ng kapwa mo, ginagawa ng kapwa mo. Pag laging ganun yon, lalo kang maniniwalang tama ka nga. And you will harden in your position that you are right and the others are wrong. If you always challenge them, when you can first challenge yourself. So ano ang pangalawang counsel ng Diyos kay Cain? Sabi niya, do what is right and you will be accepted. If P, then Q. If you did A, then you will be accepted. If you did B, you will not be accepted. Itong sinasabi ko kanina mga kapatid na hindi pa naman pala buong nire-reject. Ni-reject sa biglang tingin yung offering. Pero hindi talaga yun ang test. Inilagay lang yung test doon. Ang tunay na test, anong gagawin ngayon ni Cain sa rejection na nangyari? Doon siya tinetest. Hindi sa ire-reject kita or not. Re-rejectin kita din, titingnan ko kung anong gagawin mo. Kaya ang sabi ng Panginoon, bakit? Kung hindi ba pag ginawa mo tama, matatanggap ka rin? At ano ang tama? Di magtanong ka, Lord, ano po bang gusto niyong offering ko next time? Di matatanggap ka next time. O mag-iisip ako, baka kulang yung prutas na binigay ko. O baka yung bulok-bulok ang inilagay ko, baka dinaya ko ang offering. So, pagtatanong ka, sabi ng Lord, if you did what is right, you will be accepted. So, may chance ka pang gumawa. Hindi pa talaga yung rejection yung issue, kundi ano ang reaction mo sa rejection na yan. Kaya mga kapatid, halimbawa kayo, ang tingin nyo, hindi kayo pagpaborito ng magulang nyo. Di akala nyo, yun na yung rejection. Eto ngayon ang mahalaga. O ano ngayon ang gagawin nyo na naisip nyo hindi kayo paborito? Maninimangot kayo, magagalit kayo. Matutuloy na talaga na hindi kayo maging paborito. Mare-reject ka na nga. Pero kung sabi mo, bakit kaya paborito si ate? Kasi masunurin. Kasi thoughtful. Kasi kahit konti lang nag-uuwi ng pasalubong. O kaya magaan ang katawan, masipag. Gusto kong maging paborito rin ako. Yun ang gagawin ko. Sabi, if you do what is right, you will be accepted. Kahit initially you are not accepted. Kaya kahit sa mga job applicants, nag-apply ka, hindi ka nagustuhan, paano naman ang dumating ka hindi ka makilala kung tao ka o bagay. Sabi mo, teka, na-reject ako. Uulitin ko, aayusin kong sarili ko, babalik ako, tapos na-accept ka na. Because you do what is right. Maraming chances. Yung mga nanliligaw, lahat ng niligawan nyo, no ang sagot. Tapos magagalit ka, magiging woman hater ka, for instance. Di mag-aral ka, ba't kaya ako na-reject? Ano kaya ang problema sa akin? Is it bad breath? O ano kaya ang style ko? Malakas ba yung dating ko? Then maitatama mo, and next time you'll be accepted. The Lord was teaching him, if you do what is right, you'll be accepted. That rejection of that one bilao of gulay is not the end of the world. Do what is right, and next time you will be accepted. At pag na-apply po natin yan mga kapatid, yan pa lang sa human relationship natin, you will have a spirit of victory. That you will not take one failure or one rejection as the end of the world, but you'll learn from it, build upon it, improve yourself, and then next time, masasabi mo, I will win. I will have it. The initial rejection of Cain's offering was only the context of the test. How he would react, what he would do, was the real test. And the real test was going to happen pa. Alam niyo yung kwento, di ba? Hindi pa siya nag-fail up to now. Kaya ang sabi ni Lord,
Nag-aabang yung kasalanan, yung pagkukulang, yung pagkakamali, nag-aabang, inaantay ka, mag-ingat ka. So, hindi pa nangyayari yung pagkakamali. Yung paninimangot niya, hindi pa yun. Yun ay pwede pang ituwid at pwede pang iwasan yung mas malaking pagkakamali. God's advice, think right. Do right. Mag-isip ka ng tama at sigurado ang gagawin mo tama. Baligtarin mo yon, mag-isip ka ng mali, sigurado ang gagawin mo mali. So do wrong. And doing wrong would open the door to sin, which is crouching at the door. Hindi yung sin ang magpapabagsak sa kanya. Dahil bumagsak na siya, kaya siya ngayon kukubabawan ng sin o failure. It's not failure that will make him fall. It is when he falls that failure will step on him and win. Sin is not hitting the mark or failing to hit the right mark. At sabi ni Lord, sin desires to have you, but you must master it. Pwede mong pagtagumbayan, pwede kang manalo. Failure likes to have you, but you must succeed. You must not allow it to win. So how to master sin? How to win over failure? Think right. Sabi niya, if you do what is good, you will be accepted. At ito ay echoed by Romans 12:2. Be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Sabi ganun, kailangan magbago ka. Paano ka magbabago? Baguhin mo ang pag-iisip mo. Baguhin mo ang isip mo. Pagka ikaw ay na-reject, tendency mo agad gumante, ibahin mo ang pag-iisip. Ibahin mo ang style. In all areas of your life where you fail, yung nagkakasala ka, hindi ka tumatama doon sa gitna, hindi mo nabubullseye, doon ka nagkakamali, doon ka nagkukulang, palitan mo ang pag-iisip. Sasabihin ng iba, alam mo naman yan, malas sa negosyo. Malas o hindi nagbabago ng pag-iisip. Dating mapagtiwala na siya, hindi pa kilala, pinapautang, nawa 1, 2, 3, nalulugi. Magnenegosyo uli, meron na namang hindi kilala, papautangin na naman, na 1, 2, 3 na naman. Magnenegosyo uli, ulitin na naman niya yon. Hindi siya nagbabago ng pag-iisip. So paulit-ulit ang kanyang failure, tapos tatawagin mong malas? Hindi malas yun. Matigas ang ulo. Yung mga yun naman baing yung malas, laging siyang nawawalan ng cellphone. Paano hindi mawawalan? Nag-iiwan ng cellphone dito, kwento ng kwento, linga ng linga. Pwedeng makuha ng iba. O kaya laging iniiwan kung saan-saan. So malas ba yun? Kahit nakakapito na lang na walang cellphone. Hindi malas yun. Burara ang tawag doon. So babaguhin mo yung style mo. So, bakit ba lagi akong nawawalan? Okay, bakit ba lagi ako iniiwan ng boyfriend? 2 linggo lang nilalayasan ako. Bakit? May ginagawa kang hindi tama. So kung gusto mong maiba yun, sabi niya ganun, sin or failure is waiting for you, but you must not allow it to win. Change the way you think. Ask yourself, why am I angry? Why am I doing this? In other words, engage your mind. Tanungin mo sa sarili mo kung bakit ka ganyan para malaman mo ang sagot. Be transformed. First, change your mind, and then you will see God's truth. You will not see God's truth and then you will change your mind. No, change your mind first. And then you will see it. Parang to believe is to see. Hindi to see is to believe. First, you have to believe. And then you will see. So sa ating self-improvement, sa conflict sa mga kapwa natin, the battle is within. Meron mga tao, lagi silang napapaaway. Sabi mo, yan, hinahabol ng away. Hindi. Meron siyang sistema ng pag-iisip na nagiging action, nagiging facial expression, nagiging kilos, nagiging salita na naghahamon ng away mula sa kapwa. It all starts within. So man's real enemy is his own dark side. Hindi naman si Satanas ang kalaban mo kasi wala naman siyang magagawa kung hindi ka papayag. Ang tunay na kalaban ng tao, yung munting madilim na espiritu na nandun din sa kanyang kalooban. The real enemy of man is his own weakness. Kaya pagka natalo mo yung sarili mong pagkukulang at kahinaan, magtatagumpay ka, saan ka man mapunta. Sin is outside the door.
It could have only those who open the door and go out. So, failure wins over those who allow it to win. 1 Peter 5:8, the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. This can be the personal devil, but this could also be the spirit of the devil, or this could be the spirit of failure that always seeks its own victim. You have to allow it to victimize you. Victims react, victors act. So iniisip mo, I will act. I will not only react. Ako magsisimula. Hindi ako lagi lang magre-react sa mga ginagawa ng mga tao sa akin. I will initiate it. Binabastos nila ako lagi. Alam nga namang lagi nila kung aalis, mapapahiya, magiging defensive. No. Gagawin ko ang sarili kong kagalang-galang para hindi nila ako bastusin. Kasi habang may mga taong bastos, ang totoo, may mga taong bastusin talaga. Yung action nila, yung arte nila, yung pananamit nila, humahanap na sila yung mabastos. Kaya magtataka ka, may mga babaeng sabi lang, bastusin yan, kahit na lang saan mapunta. Lagi nilang nagiging biktima ng mga lasing. Lagi na lamang siya ay na babastos, nasisipulan, nagaganito. Titingnan mo, meron bang ganon? Kahit nga lasing, tumitino, pagka ang kasalubong, matino So titingnan mo, what is in me that attracts all of this? I will stop blaming the world and I will look into self-improvement, learn from Cain and God's advice to him. Sabi niya, look into yourself. Genesis 4:8. Now Cain said to his brother Abel, let's go out to the field. And while they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. Dito pa lang siya nag-fail. Hindi pa failure yung kanina. Yung hindi natanggap yung kanyang offering. Kasi hindi naman niya siguro kasalanan na hindi natanggap. Hindi nga natin alam, walang binigay na dahilan. So wala ka namang dapat ikagalit, hindi natanggap dahil ayaw. Kasalanan mo ba yung kung ayaw ka? So, kung ayaw, maghanap ka ng ibang i-offer. Baka mamaya, tama na yung maibigay mo, matanggap na. So, hindi yun ang failure. Ang failure, hinayaan niya yung rejection na yon, na yung isip niya ay lumabo ng todo, at pag-isipan niya ngayong patayin ng kanyang kapatid. Cain's take on God's advice, disobedience. Sabi nilang Lord, do what is good and you will be accepted. What did Cain do? He did exactly the opposite. He did what was bad. Ngayon pa lang siya na-reject. Hindi pa kanina. Test pa lang yung kanina. Kaya sabi ng Panginoon, if you do what is good, will you not be accepted? But why did he do it? Because he thought of it. He thinks, therefore he acts. You're here because you thought that you would come here. Maybe nung isang linggo pa, maybe kanina lang, maybe nayaya ka, ayaw mo, pero pumayag ka rin, kaya ka nandyan, inisip mo rin. Nandyan ka kasi, inisip mo. So ganyan ka, kasi inisip mo yan. Whether or not sinadya mo yan o hindi, pumayag kang maging ganyan. Kaya ang pagbabago ng sitwasyon sa buhay, pagbabago muna ng paraan ng pag-iisip. Cain did not make a better product, a better offering. So what did he do? He killed the competitor. That's the cheap way. Hindi mo mapataas ang sarili mo, putulin mo yung ulo ng mga katabi mo para magmukhang ikaw ang pinakamataas. Hindi ka mapuri dahil kulang ka sa mga katangian, pintasan mo yung iba para magmuka by comparison na marami kang katangian. That's a cheap way. Hindi siya makapag-offer ng mas magandang produkto na dadalhin sa Diyos, pinatay na lang niya yung nagdadala nung nakakalugod sa Diyos. What are the steps of and steps to disobedience? Na nakita natin sa kwento? Mentally rejecting bright counsel or teaching. Nagpapayo na ang Diyos, do what is right and you will be accepted. Hindi tinanggap dito sa isip. Nagsara ng tenga, lumampas lang. Buo ang loob niya, papatayin kong kapatid ko kasi nadaig niya ang aking offering. Binibigyan na siya ng payo, hindi niya binigyan ng puwang. It begins in the mind. It begins with stubbornness. Kaya yung matigas ang ulo, yung ayaw makinig, isang malaki ang kalugihan ng tao. Dapat nakikinig ka muna para makakita ka ng magandang dahilan para sumunod. Isa pang hakbang tungo sa failure,
is entertaining disobedient and dark thoughts. Una, nireject niya yung good thought, at dahil walang good thought na laman yung brain niya, nagkaroon ng laman, bad thought. Wala naman kasing vacuum, mga kapatid. Bakit ba yung vacuum hinihitit yung dumi, hinihitit yung tubig, hinihitit kahit lahat? Kasi walang vacuum. Pag may na-vacuum, kahit sandali lang, gagawa yun ng paraan na magkaroon siya ng laman. Kaya yung straw, bakit po ba tumataas yung tubig dun sa straw? Hindi dahil hinihitit nyo yung tubig. No! Alam natin yan sa grade 3 science. Pag hinihitit nyo yung straw, hinihitit nyo yung hangin na laman ng straw. Dahil nawala yung hangin sa loob, umakyat yung tubig dahil na-vacuum yung straw. Hindi nyo hinihitit ang tubig, ang hinihitit nyo yung hangin. Kaya subukan yung bitawan, yung hangin, babalik sa straw, bababa ulit yung tubig. Ganon din ang utak, mga kapatid. Pag walang laman, papasukin ng masama. Kaya dapat lagi mong nilalamanan ng mabuti para hindi magkaroon ng chance yung masama. Hindi mo kailangang umimbento ng masamang iniisip. Tigilan mo lang mag-isip ng mabuti. Mababacuum yung brain mo, may papasok na bad. Kaya ang sinasabi, an idle mind is the devil's workshop. Wala namang taong walang ginagawa. Kasi pag wala kang ginagawang mabuti, may gagawin ka. Gagawa ka ng masama. At yung wala kang ginagawang mabuti, masama na yun. Lumampas ang maghapon, dapat sana may nalinis kang bahay, hindi mo nilinis. Anong tingin mo dun? Dumating ang isang buwan, dapat sana sumweldo ka kung namasukan ka, pero hindi ka nagtrabaho, tumunganga ka isang buwan. Anong tingin mo dun mabuti? Kaya ang tao, para umiwas siya sa paggawa ng mali, pinupuno niya ang buhay niya ng paggawa ng tama. At lalo kung marami kang energy, pinapagod mo ang sarili mo para sa gabi makatulog ka na, huwag ka nang umimbento pa ng kasalanan. Kasi maraming naiimbentong kasalanan ang taong hindi makatulog. So gagawa ka ng paraan para ka antukin at papagurin mo ang iyong sarili. So this guy not only rejected good counsel but also entertained bad thoughts. And then another step, thoughts, no? Executing ungodly thoughts. Naisip mo na, tapos gagawin mo pa. Kasi habang hindi mo pa ginagawa, hindi pa lumilipat yung gusto mo sa physical world. Nasa spiritual world pa siya. At tayo pong mga tao, sapagkat nilikha tayo ng Diyos na espiritu at katawan, meron tayong kapangyarihan na ilipat sa physical world yung spirito. Halimbawa, spirito, nagagalit ako sa iyo, gusto kitang suntukin. Sinuntok nga kita, lumipat sa physical world yung suntok. Pero nung hindi pa kita sinusuntok, nasa spiritual world pa lang yun, idea pa lang. Pero pag pinayagan ko na yung spirito na yon gamitin ang aking katawan at gawing totoo sa physical world, yung ideya, lumilipat. Kaya mahalaga yung pagkontrol natin sa ating sarili. Ang ating katawan, instrumento, so that what is intangible can be tangible, what is spiritual can be physical, what is profound can be profane through our body. So, ginawa niya yung totoo. And of course, the body is the slave of the mind. Kaya ang sabi ni Paul, I beat my body and make it my slave. Dahil may conflict din yung mind at body. Gusto ng body, siya ang masunod. Anong mangyayari sa iyo kung yung body mo ang laging nasunod? Puro sarap lang. Mabuti sana kung hindi masama yung sarap. Meron ding masama ng sarap, di ba? Puro katamaran ang gagawin niyang body na yan. Puro makasarili. Kaya the body should be the slave of the mind. In a positive way. But in a negative way, the body can be the slave of the mind. Meron kang demonic spirit na gusto mong sakalin yung tao, tapos ginamit mo yung kamay mo para sakalin siya, yung ideya ng sakal, naging totoong sakal, kasi through your physical body. But everything happens first in the mind. Lahat sa isip muna nagaganap. Pag naganap na doon sa isip at hindi pinigil, lilipat sa katawan, magiging totoo. Kaya yung mga sinasabi nila kung minsan, it's all in the mind. Pag naisip mo, pwede mong gawin. Ang Panginoon, pag may lumalapit sa Kanya, gustong gumaling, sasabihin, naniniwala ka ba na gagaling ka? Opo, sige, kung anong paniniwala mo, yun ang mangyayari sa'yo. The Lord says,
your faith has healed you. Why are you healed? Because you believed in your mind that you will be healed. Hindi naman kung nahipon nila si Jesus, gumaling eh. Kasi ang dami-dami ang humihipo sa kanya, yung isang babae lang na dinudugo ang gumaling, yung iba hindi. Kasi siya lang yung naniniwalang gagaling siya. Pag naniniwala ka, mangyayari. Napakamakapangyarihan ang isip ng tao. We were created in God's image. Bakit may baso dito? Kasi inisip ko, lagyan niyo ako ng baso, nauuhaw ako pag nagsasalita ako. Di may baso, naging physical yung baso. Pero kung naisip ko lang yun, hindi ko yung pinagawa, ideya lang yun. Hindi yun magiging physical. Kaya iniingatan natin mga kapatid, kung ano ang iniisip natin, dahil malamang mangyayari yon. Yung cellphone, bakit may cellphone? May nag-isip na gagawa siya noon, nagawa. But nag-improve, may nag-iisip na, i-improvein ko yon. Bakit yung plancha, hindi yung hawakan ng umiinit? Kasi yung nag-imbento, inisip niya, ang iinit dapat yung flat, hindi yung hawakan, dahil hindi walang bibili. Gusto niyo bang bumili ng planchang hawakan ng umiinit? O helicopter na yung katawan ng umiikot, hindi yung LEC? Para kang pumasok sa blender no paglabas mo. Kaya ang umiikot yung taas, hindi yung baba. Kasi iniisip nung nag-isip. Yung mga nag-iisip na may grado ang salamin, yung kotse nila may grado na ba yung salamin? Sinong sasakay doon? Di siya lang. So, pag inisip mo, mangyayari. Lahat ng nasa paligid natin kasi inisip. Paano ngayon tayo mag-isip? Kasi yung pag-iisip natin ang uma-attract ng mga negative and positive things. The human mind is the biggest battlefield. Diyan ang pinakamalalaking giyera nangyayari. Diyan ang mga tunggalian, ang mga contest ng mabuti at masama, ng mabuti, ng mas mabuti at ng pinakamabuti. And do you think it's good to choose good? No. It's not good to choose good when you can choose better or when you can choose best. Always we are choosing. Kaya napakahalaga ng isip, pinapatalas, ginagawa mong sharp, but not too sharp. Ha? Sabi ni Solomon, too much study wearies the soul. Maging matalino ka na lang para yung practical things in life, makinabang ka, pero huwag mong sobrang talinuhan, baka sobrang malayo ang marating ng isip, lumungkot ka lang. Kailangan, kinokontrol mo rin yung mga bagay na yan. So, mind the mind. So, God tips on conflict resolution, self-improvement. May conflict kayo ng kapatid mo, sarili mo ang improvein mo. At kung ginawa din niya sa sarili niya yon, bukas wala na kayong conflict. Pero hindi naman ganun eh. Ang gusto mo siya magbago, ikaw hindi. Eh yun din ang gusto niya, ikaw magbago, siya hindi. Kaya 5 taon na magkalaban pa kayo. Hindi na yun may iba. Hindi mo babaguhin ang iyong pag-iisip. Magbiyanan na wala ng katapusan na conflict. Paano? Walang nagbibigay. Gusto nung isa siyang masunod. Ang gusto nung isa siyang masunod. Eh kung binabago mo yung isip mo, ibibigay ko nga sa manugang ko yung gusto niya. Na pagka sila mag-asawa, ay nananahimik sa kwarto nila, ilalabas na ako, hindi na ako doon makikipanood sa TV at nakasiksik pa ako sa kanila. No? Ibibigay ko sa kanila yung space nila. Pagka hindi kayo nagkasundo, yung biyanan ko naman kasi, ang gustong sinigang, ang asim-asim, eh ako nang ayoko. Di, magluluto ako at mamaya hahanguin ko yung isang hindi pa maasim, yung kalahati, at aasiman ko yung natirang kalahati, at yun ang kanya, at akin yung nauna, eh di masaya kayo pareho. Hindi, ayaw niya pala ng maasim, ha? Alam niyo gagawin niyo, di ba? Mga impactado gagawin niyo, lalo niyong aasiman. Kaya kayo nag-aaway, no? Iinisin mo lalo, ayaw pala niya, ha? Kaya ang gulo ng buhay. Pero pag inisip mo, babaguhin ko ang sarili ko para niya ako magustuhan. Then, pag nagustuhan na niya ako, magbabago rin yan, magugustuhan ko rin yan. At kahit hindi siya magbago, eh ako naman yung nagbago. Dating naiinis ako sa kanya, hindi na ako naiinis. O di masaya ako. Bahala siya kung malungkot siya. Pero ako masaya. Ang ilit-lit yung kwento ni Cain at ng Diyos, pero mapakahalagang encounter. Kaya pagka ikaw nagalit, tanong mo agad sa sarili mo, ba't ka nagalit? Ba't ka nakasimangot? Halika nga, mag-usap tayo, mananalamin ka. Ba't ka nagalit? Kasi hindi ka natanggap sa trabaho. Eh, paano? Hindi ka ba mag-spelling? Spell boy mo lang. 0. Wala. So, paano ka matatanggap? So, teka, pag-aaralan ko yan para next time matanggap ako. Why are you downcast?
Why are you angry? You should not be angry. You should just change yourself. Then, if you do what is right, you will be accepted. If acceptance is what you like. Look for and look at your own inner problem. Madalas, nasa loob natin yung problema. It's not what they said, but it's what we think they said. Kaya tayo nagagalit. And then address your own inner problem. Change the way you think. Change your thoughts, and you will change your deeds. You will change your ways. You will change your life. It begins with the thought. It is followed by an act. An act that is repeated becomes a habit. A habit that is lived out becomes character. So where does it begin? With the thought. Think right. Think of what is right. Ano mga pinag-iisip nyo sa gabi, mga kapatid? Kung anong iniisip nyo, gano'n na magiging quality ng inyong gabi. Iniisip nyo ang mga kalungkutan, ang mga taong namatay na noon na namimiss nyo, mababalisa kayo at malulungkot. Iniisip nyo baka magkasunog, baka lumindol, baka gumuho ang building, baka may ganyan-ganyan, matatakot kayo. Iniisip nyo baka tumigil pumintigain yung puso, baka kung ano magkaroon kayo ng heart attack dyan habang nakahiga kayo, hindi kayo matutulog. Wala ang asawa nyo, nagtatrabaho, iniisip nyo, nangangalon niya, mababalisa kayo. Ano bang iniisip nyo? Kasi ang iniisip nyo, magiging amo nyo. So anong dapat mong isipin? Philippians 4:8. Finally, my friends, keep your minds on what is true, what is pure, what is right, holy, friendly, and proper. Don't ever stop thinking about what is truly worthwhile and worthy of praise. Sabi, think of what is good. And to borrow from Mrs. Marcos, think of the true, the good, and the beautiful. Why think of the true and the ugly? May true and beautiful din naman Bakit mo laging ilalagay yung ugly? Yan ang policy niya noon. Oo, totoo, meron tayong mga squatter, pero bakit lagi niyo nang gusto ipakita sa mundo? Meron din naman tayong magagandang mga tanawin, magagandang lugar. True din and beautiful. Merong true and ugly. Yung asawa mo, merong true and beautiful traits. Meron ding true and ugly. Ang anak mo, may true and beautiful ugali. May true and ugly din. Pag inisip mo yung ugly, magagalit ka sa kanya, malulungkot ka. Pag inisip mo yung beautiful, sasaya ka, mamamahal mo siya. It's what you think of. Iniisip mo, ano kaya mangyayari sa akin pag namatay ako? Saan ako talaga pupunta? Ano kaya ang suot ko? May pakpak ba ako o wala? Ganyan-ganyan. Bakit mo iniisip yun Kahit mag-isay ka dyan, hindi mo naman malalaman hanggang wala ka pa doon. So huwag mo nalang isipin kasi hindi mo rin naman malalaman. Natatakot ka lang, napapagod ka lang, nagiging concern ka. Anong laman ng utak mo? Palayasin mo yung hindi makakapagpatulog sa'yo, punuin mo yung utak mo ng maganda, mabuti, masaya. Pag magtatrabaho ka, doon mo punuin yung utak mo ng problema kasi magtatrabaho ka para hanapin yung solution. Pero kung matutulog ka na, hindi yon. Yung matutulog ka tapos manonood kang horror, naghahanap ka talaga ng sakit ng katawan yan. Diba? Yung matutulog na lang, magbabasa ka ng mga global warming, yung mga matutunaw na ang mga yelo, kung ano na nangyayari, nauubos na ang oxygen sa planeta. Nagsisikap ang dibdib mo, samantala ang dami paghangin. Kasi isip mo yun So, close your eyes and think of nice things. Think of God. Sabi ni David, in my bed I think of you, O God, and I praise you through the watches of the night. So you think of what God does and how beautiful God is, and you think of our future with God, and you think of the past blessings that God has given you. It's a matter of discipline. You decide what you think of. Yung mga mapag-alala, ang saya sa inyo, nagpa-party kayo, biglang makikita mo yung nanay mo, Nanay, bakit? Naalala ko kasing kapatid mo. Huwag nyo na siyang alalahanin ngayon. Nagpa-party tayo ngayon Diba? Kasi pagka iniisip nyo siya, mababaliwala lahat ng ginagawa natin. Malulungkot lang pala tayo, nagkagastos pa tayo. So, kontrolin yung isip nyo kung saan nagpupunta. Lalo't wala namang kayong magagawa. At ini-imagine nyo lang ang problema nyo. Alam nyo mga anak, mga young people, ang mga imagination ng magulang, very rich. Pag hindi ka pa umuuwi, naisip na niya, baka ka na-rape, baka may pumatay sa'yo, hinulog ka sa kanal, tinakpan ka sa imbornal, tinadtad ka, kung ano nung pinagagawa sa'yo. Yung pala, nag-mall ka lang.
Pag natanong ka pag uwi mo, nag-aalala ko, ba't kayo nag-aalala? Para yun lang. You have no idea what imagination can do. Kaya mga magulang din naman, don't imagine too much. Diba? Lalo't wala ka naman talagang alam. Buti nga ngayon may mga cellphone na natitrace mo. Kaya lang yung mga anak na ayaw sumagot sa magulang, low-bat. Ayaw malaman kung nasa sila, low-bat. Pag boyfriend tumatawag, ang daming bat. No? Kasi dala yung baterya ng kotse. Dahil baka tumawag ang boyfriend. Pero pag nanay, low-bat. But we have choices. By now, mga kapatid, nakikita natin, think and dwell on what is true and good, what is truthful, what is beautiful and edifying. Not the untrue or the bad or the ugly. Discipline your mind. Cain did not listen to God. He continued to entertain a bad thought, and the bad thought turned into a bad action. So when you assess yourself, be objective. Proverbs 21:2, all a man's ways seem right to him, but the Lord weighs the heart. Sabi niya naman ang natural ang tao iniisip, laging siya ang tama. Natural, kaya may dalawang nag-away. Makikipag-away ba kayo kung iniisip nyo mali kayo? Hindi, iniisip nyo tama kayo. Pero tandaan nyo, mas galit yung kalaban nyo, mas maisip nyo, convinced din siya kasi na siya yung tama, kayo yung mali. So, kailan matatapos yung away nyo? Pareho naman kayo, nag-iisip na pareho kayong tama. So, kailangan ng pagpapalit ng pag-iisip. Take godly, and very especially, take dissenting counsel. Pag tayo nalilito, makinig tayo sa makadyos na payo. At makinig tayo doon sa payo na kabaligtaran ng gusto natin. Yung iba kasi, Pastor, gusto nang magpapayo. Gusto mo magpapayo o humahanap ka lang ng kakampi? Maraming ganun Ikukwento sa yung buhay niya para kampihan mo siya laban sa kanyang biyanano, asawa o whoever. Pero hindi naman siya pumunta para hingin yung counsel mo. Kasi pag may sinasabi ka na baligtad sa gusto niya mangyari, naninimangot na, formal na, uuwi na po ako, nagmamadali ako bigla. Kasi yung nadidinig niya, hindi yun ang gusto niya madinig. Pero alam niyo mga kapatid, napakahalagang makarinig tayo ng baligtad sa gusto nating marinig. Baka yun na ang bibig ng Diyos na nagsasabi sa inyong, mali ka. Makinig kayo. Bago nyo tanggihan, pakinggan nyo muna. Suriin, pag-aralan. At kung talagang dapat tanggihan, tsaka nyo nalang tanggihan. Pero huwag yung tanggihan agad dahil hindi yun ang gusto nyong marinig. Kasi pagka yung hindi natin gustong marinig, hindi natin pinakinggan, hindi na tayo maitutuwid kahit kailan. Willing ka dapat to be corrected. Ang isang great blessing, Psalm 1:1, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. In another way of saying, blessed is the man who does not walk in his own counsel. Kasi madalas yung ating personal counsel ang wicked because we justify only ourselves and we're interested only to put forward our own selfish agenda. Steps to doing right and self-improvement? Well, do right. Alam naman natin yung tama. Bihirang tao ang hindi alam ang tama. Pinipili lang natin kung minsan gawin yung mali pa rin. 1 Peter 3:11, 12, and 14. Do good, for the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their prayer. Even if you should suffer for what is right, you are blessed. So do good. Nagdusa ka sa paggawa ng tama, blessing pa rin yan, kesa sa nag-enjoy ka sa paggawa ng mali. At the end of the day, may Diyos na nakakaalam kung ang ginawa mo ay tama o mali. Sabi, even if you have to suffer for doing right, choose doing right. At least kakampi mo ang Diyos kahit nagdusa ka. Si Jesus din naman nagdusa. Napakahirap yung nag-e-enjoy ka sa alam mong mali, alam mong nakaw, alam mong hindi sa'yo, tapos ine-enjoy mo kasi merong katarungan ng Diyos. Who could be your Abel? May Abel ba kayo sa buhay na competitor? Kumisang kapatid yun Kumisang pinsan, kumisang office mate. Kung sino man yun. Meron ba kayong kinakainggitan dyan? Meron ba kayong nafe-feel na dapat ako yung nanalo, siya ang nanalo? Dapat ako yung bida dito, siya yung nagiging bida? Meron ba kayong Abel sa buhay? Kung meron, kaya tayo pinadala ng Diyos dito, para wag yung patayin. At maraming paraan ng pagpatay ng mga Abel, isa lang yung pinaka-cheap, yung pinatay mo, sinaksak mo, pinukpok mo. Pero maraming sophisticated ways to kill a person.
Sinisiraan mo ng puri, chinichismis mo, pinufrustrate mo yung kanyang mga moves and plans, gumagawa ka ng paraan para siya mabigo, para siya lumungkot, killing din yun. And the Bible says, do not kill. Makinig kayo kung meron kayong Abel, hindi aksidenteng narito tayo. We must change the way we think. Kung si Abel nyo ang laging nananalo, gandahan nyo ang inyong produkto para next time yun ang matanggap. Kung siya ang laging paborito, baguhin nyo ugali nyo para maging paborito rin kayo. Kung siya ang laging napupuri, napopromote, may dahilan yun. Hanapin nyo yun, gusto nyo rin ma-promote. Ang laki ng mundo, pwedeng ma-promote lahat. Katulad ng approval ng Diyos, ang laki-laki, pwedeng lahat ma-approve. So sometimes we are not approved of because of the spirit of our gift, because of our motives, because of our hidden agenda. Now, what could be your vegan platter? Not that vegan is inferior. Nagkataon lang ito. Pero ano kaya ang pinuproduce nyo na hindi mabili? E di ayusan nyo para mabili. Kung minsan pareho kayo nagtitinda, laging mabili yung kapitbahay mo, naiinggit ka. Mo aswang yan, atay ng tao, iniluluto niya, kaya masarap. Di ba yung inggit na inggit ka sa kanyang style, sisiraan mo na siya. Sa laula yan, ganyan-ganyan. Maraming chemical ang tinda niyan, etc. etc. Kung meron kang product na hindi mabili, huwag mo siraan yung product ng iba, gandahan mo yung product mo. Sa lahat ng test, ikaw itong bumabagsak, yung iba pumapasa, mag-aral ka. O baka dapat ibang test ang kinukuha mo. Baka nasa mali kang field kaya hindi ka nag-excel. Wala namang taong mali. Lahat tayo nilikha ng Diyos. Ang tanong mo, ba't di ako mag-click? Siguro nasa maling field ka. Diba? Dapat siguro hindi ka sekretarya. Baka dapat sirkera ka. Meron kang kinabukasan yung tumutungtong ka sa mga elepante. Habang yung elepante nakatungtong sa bola, malay mo, yun ang karir mo. Hanapin mo dapat. Kasi kung hindi ka nag-click dyan, change your mind. Change your style. Change your career. If it is not making you blossom, parang bulaklak ka, lagi ka nalang looy, paano naman? Water lily ka pala, tapos nakatanim ka sa buhangin sa disyerto, maluluoy ka nga. Dapat cactus ka. Kunado ka sa desert. Ngayon, hindi ka cactus, wag ka dun. Hindi ka nagkiklik dahil hindi ka dun. May mga negosyo, ulit ka ng ulit, hindi mag-click. Siguro hindi yun ang negosyo mong bagay na gawin. May nakatanim lang siguro sa isip mo, may nakita kang pinsan mo noon, successful, gusto mong kopyahin, pero hindi ka siya. Every person will blossom if only you are in the right place. Because God created you wonderfully and fearfully. Hindi tayo nilikha ng Diyos para maging bigo. Nilikha tayo ng Diyos para maging matagumpay. Pero dapat igalang mo kung ano yung likas sa'yo, kung ano yung hiyang sa'yo, dahil doon ka talaga magtatagumpay. Kaya mga magulang, hindi rin natin pinipilit yung mga anak natin maging engineer kung ayaw ng math. Hindi mo pinipilit na maging ganito kung ayaw ng ganon kasi mayroong likas. At dun sa likas, dun ka malamang na magkatagumpay. So, tanong pa natin, how do you feel? Ano bang nararamdaman nyo ngayon tungkol sa mga tao sa paligid nyo, mga pinaggagawa nyo? Baka may dumating dito sa inyo, galit na galit kasi sa company, hindi ka na-promote, may na-promote na isa. O kaya merong sales na agaw ng isa, sa'yo na dapat bibili, na lumipat pa. How do you feel right now? Is there a Cain inside of you? Seething, angry, jealous, plotting to take revenge? You're here for a purpose. Change your mind. Don't go out that door feeling the same way you felt before you came in. Because a worship is a date with God. And God speaks to us. God heals us. God would like to change us. Hindi tayo para ipatalo, para lahat tayo panalo. Para lahat tayo matagumpay. What's on your mind? Ano maiitim na balak ang laman ng isip nyo ngayon? Baka meron. Baka meron sa inyo dyan, last night ko na ngayon, lalayasan ko ng asawa ko bukas. Maghunos dili kayo. Di ba? Mag-isip-isip. Ano bang mga laman ng isip natin? Kung anong balak natin gawin? Meron kayang masamang balak na laman yan? Kaya tayo narito, pinipigil kayo ng Diyos. Sabi niya, if you do what is right, you will be accepted. Sin is crouching at the door. You must overcome it. And by the power of God, we can overcome it. But if you like to lose, it is so easy to lose. All you have to do is stop trying to win and you will already automatically lose. It's like riding a bicycle.
The moment you stop moving forward, you fall. Yung momentum mo dapat minemaintain. So what sin crouches at your door? Anong tukso, anong kasalanan ang nag-aabang sa labas, nag-aabang mamaya, nag-aabang bukas, nag-aabang next week, nag-aabang lang na magbukas ka ng pinto at pagbukas mo, biglang-biglang dadakotin ka na niya at magsisisi ka pala. Do what is right. If you do what is right, God will accept you. Improve the planet by beginning within you. And if everybody did that, can you imagine what a beautiful planet it will be? Ama namin sa langit, salamat sapagkat kayo Diyos na nakakabasa ng isip namin, alam niyong nadadama namin. Gusto niyo kami maging masaya, maging matagumpay, makapangyarihan, matatag, mabunga. Ituro mo sa amin, Panginoon, kontrolin ang aming isip. Bantayan ang aming mga pinag-iisip na nagiging gawain namin at nagiging buhay tuloy namin. Magbulay-bulay tayo mga kapatid. Kung meron tayong mga dapat ihingi ng tawad, baka meron tayong mga iniisip na hindi maganda, iniisip na mga bitter. You say, Lord, may mga laman ng isip ko na gusto kong isuko sa inyo ngayon, gusto kong alisin ninyo. Kusa kong binibigay dahil hindi niyo naman ako pupwersahin. At sa pagtayo kong ito, I surrender my mind to you. I like you to be Lord of my mind. I like you to be the inspiration, the light, the power of my mind. Kung meron sa ating may tendency mag-isip ng masama, hingi natin yan sa Panginoon ng kapangyarihan. Kung may tendency laging maging sensitive, laging ma-misunderstand natin ang kapwa, madaling magalit, madaling manisi, it's a spiritual battle. We need the power of the Lord to fight it. You stand, we're going to ask. The Lord is here to empower those that need that power. Panginoon, salamat sapagkat kayo Diyos na umuunawa sa amin. Pero hindi lang pang-unawa, nais nyo kaming bigyan ng kapangyarihan. Pero dapat naming isuko ang aming mga sarili para ang kapangyarihan nyo ang umiral. Ang mga tumatayo ngayon, mga Panginoon, nagsusuko ng iniisip. Maaring iniisip na sinasadyang isipin. O kaya maaring mga isipin na hindi sinasadya pero laging sumasagi sa isipan na i-entertain tuloy at naghahari na doon kahit ayaw namin na yun ang iniisip namin. Lord Jesus Christ, be Lord of our minds. Wash our minds, O God, with the blood of Jesus. Empower us by the wounds of Jesus. We are healed. Let your Spirit reign in our hearts. Patibayin niyo po kami, bigyan niyo kami ng tapang ng Espiritu, bigyan niyo kami ng buong loob, bigyan niyo kami ng pananalig, ng pag-asa, at turuan niyo kami maging mapagpakumbaba, mapag-isip ng mabuti, ng totoo at ng kaiga-igaya sa inyo, at ang mga pag-iisip namin, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng alalahanin, ng mga takot, ng mga worries, in the name of Jesus, we reject and we put at the feet of the cross of Calvary. We ask you, Lord, to take over our minds because it is our mind that should be your kingdom. We enthrone you, Father, in our minds so that what is good, what is godly may come from within and go out through our body and be our world and our environment. Nawa, Panginoon, ang isinusuko namin mga isipin sa iyo ngayon, kunin nyo, palitan nyo, Panginoon, ng godly thoughts, palitan nyo ng kapayapaan, ng katahimikan, ng kagalakan. Magsiupo kayo mga kapatid at patuloy tayo sa Espiritu ng panalangin. Let's remain silent for a while and let the Spirit touch each one. Magpahipo tayo sa Espiritu at hayaan nating siya ang magbulong sa atin ng mga dapat nating baguhin sa paraan ng ating pag-iisip. At sa mga magagandang paraan ng pag-iisip natin, magpasalamat tayo sa Diyos at improvein pa natin ito because we change from glory to glory. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Self-Improvement Tips from God. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!